Noong taong 2001, kung saan naganap ang pinakaunang laban ng ating pambansang kamao, Senador Manny Pacquiao sa Amerika, laban sa binansagang kamay na bato ng Afrika na si Lilo Honolo Benedict Liduaba. Pinaglalabanan nila ang IBF Super Bantamweight title sa timbang na 122 pounds. Boom! Liduaba is going to have to do something to slow down his charge. You want to fight? The fight is yours, but it's not going to develop like that. You talk about getting old in a hurry. Pacquiao's got to do is keep throwing the shots. Pacquiao. With mustard. Pacquiao is fun to watch. Boom! He's been caught by surprise. He's a good fighter. He had no idea. Liduaba getting a little bit more adept at... He's caught by surprise. He's a good fighter. He had no idea. Pacquiao may take care of it. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I feel. You ready to continue? I'm not okay. There's a weariness and almost a resignation in the eyes of Liduaba. Yeah, Joe Cortez, Manny Pacquiao. Samantalang sa mga kasagsagan ng panahon ito, ang tinaguriang Golden Boy ng Mexican-American professional boxer ay namamayagpag na ang pangalan nito sa middleweight division sa timbang na 160 pounds. Taong 2004, si Oscar De La Hoya ay naging kauna-unahang 6th Division World Champion matapos manalo via unanimous decision laban sa undefeated boxer ng Germany na si Felix Storm. Sa kabilang banda naman, habang nag-iingay ang pangalan ni De La Hoya sa middleweight division, nitong panahon na ito rin unti-unti nang nakilala ang pangalan ni Manny Pacquiao sa Amerika matapos niyang talunin at pabagsakin ang challenger, ang two-time bantamweight champion ng Colombia na si George Eliezer Julio. That might be the game. Takes a lot of energy to start those punches. Oh, that's a huge left-hand shot. And the right-hand shot. Don't pull it up, man. As I'm saying, it takes a lot of it. You watch the combination. Pacquiao winds up throwing left hand underneath, was very good. Then his arm winds up getting wrapped around his head. See it, 2 begins. Another straight left hand by Pacquiao. And you heard Julio's corner saying, hit him in the belly. And down goes Julio. It was a perfect execution of what he was told in the corner. Freddie Roach told me, go in behind the double jab, allowed him with the left hand, get it twice in a row, second one, drop Julio. This is some prospect, Bobby. To me, he's every bit as exciting as I really do. Julio trying to fight his way back. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just getting ready to swing away again. And Bill Clancy's seen it up. At pinabagsak pa ang dalawang magkababayan na si Emmanuel Lucero. Feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero. After that punch, At dating sikat noon sa Super Bantamweight Division, isang undefeated Mexican fighter na si Marco Antonio Barrera. Mas lalo pang sumikat at bumenta sa mga boxing fans ang pangalan ni Marco Antonio Barrera matapos manalo sa Amerika ng sunod-sunod na laban. Hanggang sa umakyat na ng timbang si Manny Pacquiao sa kauna-unahang pagkakataon sa featherweight division. Pinahinto niya ang nooy mabagsik at sikat na si Barrera via 11th round technical knockout. Dahil sa panalong ito, si Manny Pacquiao ay naging kauna-unahang Filipino at Asian na naging 3 Division World Champion. Kaya't nung umuwi ito sa Pilipinas, pinawaran ito ng Presidential Medal of Merit ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo dahil sa pagtalo nito sa isa sa pinakamagaling na boksingero sa featherweight division at marami pang mga medalya ang natanggap ni Manny. Pacquiao, World Boxing Organization welterweight champion. Sa loob ng 5 taon, mula 2003 hanggang 2008, 6 na mga bigating Meksikano ang nagsalit-salitan para bugbugin at magtangkang agawin ang titulong hawak ni Manny Pacquiao sa Super Featherweight Division. Una ay si Hector Velasquez,
Pangalawa, si Eric Morales. Pangatlo, si Oscar Larios. Pang-apat, si George Solis. Panglima, si Marco Antonio Barrera. At pang-anim, si Juan Manuel Marquez. But he's not getting away from the straight left at all. There's no head movement at all. Here's the second one. And at this point, it was as much speed. Pero walang isa sa kanila ang nagtagumpay sa loob ng mga taong ito. Kaya't lalong tumitindi ang paghanga ng mga boxing fans sa ating pabansang kamao. Sa kabilang banda naman, sa kabila ng paggawa ng ingay ni Manny Pacquiao sa Super Featherweight Division, si Oscar De La Hoya naman ay binabangga na ang mga bigating boksingero sa Light Middleweight Division. Ang binansakang pinakabaliw na boksingero sa larangan ng boxing na si Ricardo Mayorga. Natalo ito ni De La Hoya via 6-round technical knockout. Pero nabigo naman si De La Hoya kay Floyd Joy Mayweather Jr. via 12-round split decision. Natalo rin ni De La Hoya si Steve Forbes via 12-round unanimous decision. Suffering the same fate as some of them did. And a golden ball. Sobrang tindi na ng paghanga ng mga tao kay Pacquiao at lalo pa itong tumindi nung winasak ni Manny Pacquiao ang nag-iisang balakid sa lightweight division na si David Diaz. How many more? Down he goes, and Dracula stops the fight. They should have never got to that. Jab, left hand, good night. Ang susunod na hakbang ni Manny Pacquiao ay ang pinakabihirang ginawa ng isang boksingero para lang matupad ang hiling ng mga boxing fans sa buong mundo. Sa mga oras kasi na to, si Manny Pacquiao ay isa ng 5-division world champion. At siya ang kasalukuyang number 1 pound per pound boxer in the world. At si Oscar De La Hoya naman ay isang Olympic gold medalist at dating may hawak ng 10 world titles sa 6 na weight division o siya ang tinaguriang 6 division world champion. Ang hiling ng mga boxing fans ay magbanggaan ang dalawang ito, kaya tinawag nila itong the dream match. Kaya umakyat si Manny Pacquiao ng 2 weight division mula lightweight at si Oscar De La Hoya naman ay kailangan bumaba ng timbang mula light middleweight para maganap ang laban sa welterweight division sa timbang na 147 pounds. Halos lahat ng mga boxing analyst ay naniniwalang ang magiging laban ay pabor kay De La Hoya. Ang size, reach, experience at tibay ng pangalan ni De La Hoya ang dahilan upang maging underdog ang ating pambansang kamao. Nag-hire pa ng mga malulupit na trainer si De La Hoya para sa laban niya kay Pacquiao at isa na dito si Edwin Valero. Pero sabi ni Coach Freddie Roach, walang makakatulong kay De La Hoya kapag kaharap na niya si Manny Pacquiao. Tsaka isa pa, mainit ang ulo ni De La Hoya kay Coach Freddie Roach sapagkat naging coach niya ito nung lumaban siya kay Floyd Mayweather Jr. Pero naging kabaliktaran daw ang lahat ng kanilang mga game plan.
Mabuhay, ingat po, and God bless.